yung sasagot ay ang kanilang mga minamahal na magulang. Pero yung mga bata na wala namang kakayahan ng mga magulang dahil isa sa pagtatrabaho, hindi na silang sumagot, natatambakan sila ng konti at nagiging frustrating ang learning sa kanila. So with this program, they love learning once again, and they have revived their love for learning. Yan. Dahil din po sa ERICA program, nagkaroon po ng enhanced teachers and school administrators knowledge on pedagogy, that's the instruction, yung approaches po ng teachers, mga techniques, mga methods na ginagamit sa pagtuturo, their skills and attitudes, and enable them to invest on a more positive learning experiences. Now, what are the lessons learned in the implementation of the program? Ito po, strong school and community linkages are very important in achieving the goal that every learner is a leader. So we need indeed the support of the school and the community. It is a homeschool partnership. Well, there were action plans also developed by the schools at dapat importante po sa pag-validate ng performance ng schools in implementation of the program. And a well-planned, customized, and contextualized reading and teaching materials are a must for learners to have an easy learning experience. Ano ba po? A homeschool partnership with senior teacher advisor and parents, guardians, and learners are indeed very important. And it's necessary not to neglect and set aside enrichment strategy for advanced learners for them not to be left out. So, itong ERICA Plus program, hindi lang po siya para sa mga eskwela na nag-graduation. Para din po din sa mga learners na at that stage na ito at kailangan nilang madagdagan ang kanilang natutunan, hindi naman yung mga natutunan na nila. So, kailangan nagkaroon dito ng mga enrichment activities for them. Ayan. At kasabay po ng ERICA Plus program, ito po yung mga programa dito pinatupad ng ating isahan. Itong Project Bar, Better Achievement in Reading. Ayan po. Kita niyo yung mga larawan ng ating mga prime movers para sa ERICA program ng interventions. Proyektong Angat Galing, Dekalibre, Kaalaman, Pagkakito, Masasabigan. And we also have Reactor FTB and LA. Ayan, motivate teachers in building multiple learning towards excellence, Project Smile, strengthening mathematical intervention through learning exploration sa mathematics. At ang naging ways forward po ng program ito ay ang patuloy na paggamit ng ERICA program. Kaya nga nagkaroon na tayo ng ERICA Plus program. So, hindi na lang siya for learning recovery efforts, bagkus para ito sa pagpapatuloy ng magandang pagpatuloy ng ating mga mag-aaral, lalo na po sa grades 1 to 3. At dahil po dyan, last school year, nagkaroon po ng gawad or gawad parangal ang sangay para sa pinakamatagumpay na tagapat sa katuparan ng programang ERICA Plus. So, meron pong dalawang kategory para dito. Yung una, yung paaralang walang di makabasa or zero non-reader school. At yung pangalawa po, pinakamahusay na tagapag sa katuparan ng ERICA Plus program. At tingnan natin kung ano yung naging, kung paano ba isinagawa ito. Ano po? Kasama po ito sa press kit na ibinigay sa inyo. Pwede po siya nagkaan. Yan. So yung ating pong ERICA Plus program, yan, lahat ng baitang sa hanggang tatlo sa bawang paaralan ay kabilang sa patimpalang na ito. Magkakaroon ng reading validation, yung pong paaralan na lahat ng pag-aaral sa grade 3, grade 3 lang po yan na nakakabasa ay tatawagin zero non-reader school at pagkakamit ng mga papel. At yung isa pa po ay yung best implementer naman po ng ERICA Plus program. Okay? So, dahil yung criteria, nandun po yan sa first page ninyo. Yung handaan, paggawa ng implementasyon, ugnayan sa mga stakeholder,
resulta ng pagsusuri, mga isinagawang mabubuting gawin, best practices, at hindi po validation. So sa validation po at sa pag-ilibot, ang naging katuwang po ng ating CID chief ay ang ating mga education program supervisors. So sila po pumunta sa mga paaralan dito sa ating sangay at pinabasa po nila yung mga mag-aaral sa ikatlo. So ito na po yung ito masyado maliit sa first grade. So pinalaki, ayan, ang naging kampiyon po ay yung Restorative Grade School, first runner-up, Eureka Central School. Second runner-up, Sagrada Elementary School. Yung pong runner-up, third runner-up, Eureka North Central School. Fourth runner-up, Hawaii Elementary School. Fifth runner-up, Santa Rosa Elementary School. Sixth runner-up, Santa Teresita Elementary School. And seventh